Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos nga na mahanap ni Otar ang lugar na pinaiimbestigahan sa kanya ni Vlad ay agad na nila itong pinuntahan. At doon mismo ay nagkaroon ng komprontasyon si Vlad at ang nagbabantay ng tindahan. Binunot ni Vlad ang kanyang punyal at pinasara niya kay Otar ang pinto dahil tapos na ang oras ng pagtitinda. Makalipas ang ilang sandali ay pinupunasan na ni Vlad ang kanyang punyal na puno ng dugo. Tinatanong niya kung saan naman kaya galing ang mga tulan ng lalaking iyon at paano sila nakarating sa Sora. Sinabi naman ni Otar na kaya naman daw pala maraming mga tagalabas dito kamakailan lang. Hindi nagawang bantayan ni One Arm Jack ang squatter ng Sora. Tinanong ni Vlad si Otar kung malaking kasiraan ba ang nadulat ni One Arm Jack. Ayon kay Otar, malaki ang pinagbago ni Jack noong nangyari ang gabing iyon. Iniisip ni Vlad ang sinabi sa kanya ng nagbabantay ng tindahan. Isa lamang daw siyang kolektor. Ang mga mangangalakal ng mga alipin ang may alam daw ng detalye. Ang lakas ng loob nila na gawin ang human trafficking dito sa squatter ng Sora. Sa isip ni Vlad, wala siyang partikular na motibo para simulan ito. Sino ang mag-aakala na ganito pala kalalim ang ugat ng problema? Sinabi ni Vlad kay Otar na ngayong natagpuan na nila ang problema, maaari na sila munang huminto sa ngayon. Dagdag pa ni Otar, malalaman din ito ng mga opisyal at nakakataas. Bigla naman may bata na tumatakbo at tumatawag kay Vlad at kay Otar. Ito ang nakakabatang kapatid ni Otar, si Ned. Sinasabi niya na tiningnan niya ang inutos ni Vlad sa kanya. May mga batang nakakita daw sa pangyayari. Magaling daw saad ni Vlad at binigyan niya agad ng barbecue si Ned. Ano daw ang nakita ng mga bata? Ang babaeng tinutukoy daw ni Vlad na nagngangalang Ana, may batang nakakita sa kanya na pinasakay daw siya sa karwahe na hindi pa nila nakikita, mga 1 buwan na ang nakakaraan. Mukhang tama ang iniisip ni Vlad. Naibenta daw kaya siya sa ibang lugar. Pero ayon kay Ned, may kakaiba daw sa mga babaeng sinakay sa karwahe. Ayon sa mga bata na nakakita, ang mga babae daw na pinapasakay sa karwahe ay mga buntis. Nagulat si Vlad sa narinig. Lahat daw ba ng mga babae ay buntis? Oo, sagot ni Ned. Ayon sa mga bata, nakaumbok ang mga tiyan ng mga babaeng sinakay sa karwahe. Nakakapagtaka nga daw hindi ba? Bakit naman bibili ang mga tao ng buntis na babae ngayong hindi naman sila makakapagtrabaho? Hindi nakapagsalita si Vlad at patuloy lang sa pag-iisip. Tinanong siya ni Otar kung ano ang problema at bakit natahimik siya. Iniisip ni Vlad, nakakapagtaka na nabuntis si Ana, pero ang mas nakakapagtaka ay may taong bumibili at nagbebenta ng buntis na mga babae. Kahit nandito sila sa squatter ng Sora, walang pa rin itong katuturan. Hindi ito dapat nangyayari. Biglang may naalala si Vlad. Ang babaeng multo na una niyang nakalaban noong nakaraang taglamig. Naalala niya ang memorya ng babaeng multong iyon bago niya tinapos ito. Ang paghihinagpis ng isang ina nang mawala ang kanyang anak. Tila namutla at pinagpawisan si Vlad. Biglang nagsalita ang boses sa kanya. Kailangan daw ni Vlad na pakinggan ang mga babala na nararamdaman niya. Ang masamang kutob ay kadalasang nangyayari. Biglang nakaramdam ng galit si Vlad. Sana daw ay hindi tama ang kutob niya, pero walang mali kung magiging preparado sila. Agad na pinuntahan ni Vlad si Vorden at sinabi na may natuklasan siyang kakaibang mga aktibidad dito sa Sora. Sinabihan naman siya ni Vorden na sana daw ay magpahinga rin siya. Pero sinabi ni Vlad na siya din naman daw ang nag-utos na tingnan ang mga ito. Hindi naman inaasahan ni Vorden na gagawin daw kaagad ito ni Vlad. Paano daw siya makakapagpahinga nito? Kakatapos niya lang na maasikaso ang mga dokumento. Napakaseryoso daw ba nito na hindi na makakapaghintay ng kahit 2 araw? Ayon kay Vlad ay mukhang ganoon na nga. Pero iginiit ni Vorden na pag-isipan daw muna sana ni Vlad, hindi na nagsalita sa Vlad at tumahimik na lang. Pero bigla niyang tinanong si Vorden na kung wala daw ito sa sakop ng otoridad ni Vorden ay kakausapin niya ang mayor. Pero sinabi ni Vorden na hindi naman ito ang kaso. Sa isip niya, minsanan lang siya makakabakasyon at ayaw niya itong gugulin sa pagtatrabaho pa rin. Pero bigla siyang napatigil sa nakita. Napabuntong hininga na lang siya at napasabi na parang sinusundot siya sa magkabilang direksyon. Ito ay dahil dumating na ang kanilang boss, si Joseph. Akala niya ay sa susunod na 2 araw pa sila darating.
Pinangungunahan ni Yeager ang convoy ni Joseph. Nakarating na nga sila sa Kapitolyo ng Sora. Agad na bumaba si Joseph sa karwahe at pinagmasdan ang paligid. Bigla naman siyang sinalubong ng mayor ng Sora at binati. Karangalan daw ang bisitahin sila ni Joseph. Pero hindi siya pinansin ni Joseph at agad na dumiretso sa kanila ni Warden at Vlad. Kinumusta sila ni Joseph. Mabuti naman daw sila. Agad na tinanong ni Joseph kung may nangyari ba habang wala siya. Sinabi naman ni Warden na wala naman pero tahimik lang si Vlad at hindi kumibo. Napansin naman kaagad ito ni Joseph. Tinanong ulit ni Joseph si Vlad kung may nangyari daw ba. Hindi kaagad nakasagot si Vlad sa tanong niya at kaagad na sinabi ni Joseph na sa loob nila ito pag-uusapan. Pinapasok sila ng mayor sa kanyang opisina. Bigla naman na nauna si Yeager at sinabi na titingnan niya muna ang loob bago si Joseph pumasok. Nagalit naman ang mayor dahil suplado daw si Yeager. Sinasabi daw ba niya na maglalagay siya ng kung ano-ano para saktang si Joseph? Nakakatakot naman na lumingon si Yeager sa kanya at sinabi na siya ang magdedesisyon nito. Biglang bumaba ang boses ng mayor at nanginginig na sinabing wala naman daw kainahinala sa loob. Pwede niya daw itong tingnan. Tahimik lang na naghihintay si Joseph at Vlad pero pansin ni Joseph na balisa si Vlad at malalim ang iniisip kaya sinabihan niya si Vlad na magaling ang ginawa niyang trabaho. Nabigla si Vlad pero nagpasalamat naman si Vlad sa kanya. Ngayon daw, ano ang gusto niyang sabihin? Tanong ni Joseph sa kanya. Nagdadalawang isip si Vlad dahil baka daw magdudulot lang siya ng kaguluhan para lang sa walang dahilan. Pero iginiit ni Joseph na ayos lang ito, sabihin niya lang ang gustong sabihin. Ayon kay Vlad, naghahanap siya ng kaunting tulong. Pero mukhang mas mabuti daw kung itanong nila sa mayor ang bagay na ito. Sa isip ni Joseph ay natutuwa siya. Tama ang desisyon niya na turuan si Vlad. Kaya na ni Vlad na basahin ang sitwasyon at ang tamang oras para dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging kaanib sa pamilyang Bayezid ay hindi ginagarantiyahan ang awtoridad. Sinabi ni Joseph kay Vlad na tama ang kanyang desisyon. Ipinaalam na ni Yeager sa kanila na ligtas nang pumasok sa kwarto. May napansin naman kaagad si Joseph sa opisina ng mayor. Mayroon daw siyang napakaganda at magarang opisina. Ang tanawin ng Sora mula sa kinakatayuan daw niya ay maganda rin. Sumang-ayon naman ang mayor at sinabi na makikita mo nga ang halos buong Sora sa opisinang ito. Bigla naman sinabi ni Joseph na may isang bagay siyang na gustong papalitan. Ang upuan na ito daw ay kailangang palitan. Masyado daw itong magarbo at matingkad tingnan. Nalito ang mayor sa sinabi ni Joseph. Ano daw ang mali sa upuan na yan? Biglang napagtanto ng mayor ang sinabi ni Joseph kaya tila natakot siya at tinanong si Joseph kung ano ang kanyang ibig sabihin. Biglang umupo si Joseph sa upuan na iyon at seryosong tiningnan ang mga tao sa loob ng opisina. Agad niyang inutos kay Vlad na sabihin ang gusto niyang sabihin nang walang pag-aalinlangan. Sabihin niya ito sa bagong mayor ng Sora. Nagulat si Vlad sa sinabi ni Joseph habang si Warden naman ay pinipigilan na tumawa. Sumunod na mga araw ay umalis si Vlad kasama si Otar na bitbit ang bandila ni Vlad. Nahihilo daw si Vlad sa amoy ng lugar na ito. Mahirap ang puntahan ng lugar na ito. Ang pinakaluma at pinakakomplikadong eskinita ng squatter ng Sora. Ito ang pinakakakilakilabot na lugar ng squatter ng Sora. Umaalingasaw na amoy ng dugo at kung ano-ano pa. Higit sa lahat, ang tingin ng mga tao dito na nabubuhay at naninirahan sa tabi ng kamatayan. Hindi na nakakapagtaka na kahit si One-Armed Jack ay hindi ginalaw ang lugar na ito. Ang katayan ng baboy ng squatter. Ang teritoryo ni Black Bear. Ano kaya ang naghihintay kay Vlad sa lugar na ito at bakit naging mayor ng Sora si Joseph? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!